Ang hayop na may pinakamaikling buhay. Anong hayop ang may pinakamaikling buhay sa mundo? Karaniwan sa mga hayop, madaling mamatay. Ang mga hayop kasi, araw-araw silang exposed sa iba't ibang panganib sa paligid, gaya ng gutom, mga hunters, sakit, at pabago-bagong panahon. Di tulad ng tao na may bahay at gamot, kailangan nilang umasa sa likas nilang galing at liksi para manatiling buhay. May mga hayop din na alaga, gaya ng pusa at aso, pero may maikling limitasyon din ang haba ng kanilang buhay. Kadalasan, umaabot lang sila ng 10 hanggang 15 years depende sa kanilang lahi at kalusugan. Meron kasi silang natural na proseso ng pagtanda kung saan unti-unting humihina ang mga cells at organs nila sa paglipas ng panahon. Pero alam nyo ba, kahit may mga hayop na maiksi ang buhay, may isang nilalang na parang ipinanganak lang para agad mamatay. Anong hayop ito? At bakit ganoon kabilis ang kanilang buhay? Tara, pag-usapan natin yan. Ang mga masuswerteng hayop sa mundo ay tulad ng elepante at pagong dahil kaya nilang mabuhay hanggang 60 years o higit pa. Napakahabang buhay para kumain, mamasyal sa kanilang habitat, at minsan magkaroon ng partner in life at mga anak. Meron ding hayop tulad ng Greenland shark na sobrang tagal ng buhay, umaabot ng higit 200 years. Pero hindi natin masasabing maswerte sila dahil sa haba ng buhay, baka paulit-ulit na lang din ang araw-araw at nababagot din sila sa cycle ng kanilang buhay. Pero sa isang gilid ng ilog na tinatawag na Lowell Brook sa Berkshire, may nangyayaring kakaiba na kadalasan hindi napapansin. Kalmado ang tubig. Pero sa ilalim nito, may isang palabas na nagaganap na parang may konting magic. Hindi mo aakalain na ang pangyayaring ito ay gawa lang ng kalikasan. Ang tawag sa mga ito ay mayfly. Ito yung mga insekto na maliit, may mapuputing pakpak, at madalas makikita sa ibabaw ng tubig tuwing mainit ang panahon. Ipapanganak sila isang araw na wala silang kaalam-alam. Ito rin ang araw ng kanilang kamatayan. Sa umpisa ng kanilang buhay, mukha lang silang maliliit na uod, nakabaon sa putik, nakasiksik sa mga bato, o kaya'y lumalangoy ng dahan-dahan sa paligid ng mga damo sa ilalim ng ilog. Doon sila lumalaki, unti-unting pinupuno ang katawan ng lakas para sa isang misyon. Habang bata pa sila, tinatawag silang nymph. Hindi sila basta tumatambay lang sa ilalim ng tubig. Ang totoo, masisipag sila. Kumakain ng mga algae at maliliit na tanim na kung hindi dahil sa kanila, baka matagal ng barado at marumi ang ilog. Tumatagal sila sa ganitong kondisyon ng ilang buwan hanggang taon. O, di ba? Wala ka pang kamuwang-muwang na uod, pero malaki na ang responsibilidad mo sa kalikasan. Pagdating ng takdang panahon, oras na ng kanilang pag-ahon. Sa ibabaw ng tubig, dahan-dahan silang aahon at maghuhubad ng kanilang huling balat bilang nymph. Iniiwan ang dating anyo sa isang bato na basa ang mga